Isang magandang hapon mga kapatid at salamat po. Hindi na naman po tayong magkakaroon ng pagbabahagi ng salita ng Diyos dito sa ating Grace Every. Natili po kayong sumusubaybay Lunes hanggang Biyernes at marami po kayong matututunan sa ating pagsisharing. Lagi alam ko naman po na patuloy kayong sumusubaybay. Magandang hapon. Kayo po ay magsimula na sa pamamagitan ng panalangin. Maraming salamat, Panginoon, ngayong hapon. Nais po namin, Panginoon, minsan pa ay pagpalain mo kami ng iyong mga salita. Amin pong binibigyan ng daan sa aming mga puso at isipan ng mga salita. Patuloy mo, Panginoon, na igawad mo sa amin ang pagpala mong biyaya sa pamamagitan ng iyong salita. Salamat po sa pangalan ng Jesus. Amen. Magandang hapon muli mga kapatid. Alam niyo po, sa everyday na ating ginagawa, alam ko po na marami tayong natutunan, especially kapag po kayo nagbabasa ng Bible, nagpipray, at ito nga po, sumusubaybay sa ating daily devotion. Isa pong malaking tulong po yan, malaking tulong po sa ating pananampalataya. Sabi sa Romans na ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Ating nadadagdagan ng ating pananampalataya sa Diyos sa pakikinig natin ng salita niya. At tayo po rin nagbabasa pa, lalo pa po madadagdagan yan sapagkat alam ko po ang Panginoon ay tayo ay pinagpapala. Dinadagdagan niya, binibigyan niya tayo ng malalim na pangunawa para maintindihan natin yung buhay spiritual, especially yung ginawa ng ating Panginoon. Yung kanyang dakilang habag, yung kanyang kagandahan, yung grace. Sige po, tayo po ay napapatuloy. Sa Biblia po mga kapatid, may tinatawag na buhay at patay. Tayo po ngayon, sa physical natin buhay tayo physically. At binigyan tayo ng Panginoon ng kanyang Espiritu, nagkaroon po ng buhay. Yung ating, nagkaroon tayo ng buhay sa paningin ng Diyos, sa mata ng Diyos. So, bagamat po tayo ay buhay, kung wala po tayong Espiritu, ng Espiritu ng Diyos, ay maituturing po tayong patay. Patay sa paningin ng Diyos. Ang tinuturo ng Biblia, meron tinatawag na buhay, physically, pero patay sa paningin ng Diyos. So magkakaroon lamang po ng magiging buhay lamang sa paningin ng Diyos ang isang tao kapag siya ay pinagkalooban ng Espiritu. So, ngayon, ang tanong paano natin malalaman ang Espiritu ng Diyos? Espiritu ng Diablo, Espiritu ng kaaway. Una po mga kapatid, ang Espiritu ay binibigay sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. At ang Espiritu ng ating Panginoon, Espiritu na ibinibigay ng Diyos, ay hindi kakalabanin ang salita ng Diyos. Hindi niya ito kukontrahin. Pagko sa pararangalan niya ang ating Panginoon. Sa pamamagitan ng Espiritu. Maring nakakapanood po kayo ng mga palabas na patungkol sa isang patay na buhay siya
yung mga zombies. Yan. Panood po kayo yan. Panood tayo niyan. Na sila ay patay physically, pero buhay sila. Bagamat alam natin ito yung pelikula lamang at hindi po, wala pong katotohanan. Pero kung spiritual ang pag-uusapan po natin, meron pong ganyan. Buhay sila physically, pero patay po sila sa paningin ng Diyos. Spiritually dead. Yun po ang ibig sabihin niya. Ang ating pong paksa ay sa Romans chapter 6. Romans chapter 6. Sabi po doon ay merong taong buhay siya physically, pero spiritually dead. Yun po yung ating pag-uusapan. Sa Romans chapter 6 po. Patay sa kasalanan, ngunit buhay dahil kay Kristo. Sabi po dyan sa chapter 6, ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Yan, verse 2, hindi. Tayo'y patay na. Tayo'y patay na sa kasalanan kaya hindi na tayo dapat mamuhay sa pagkakasala. Hindi ba niyo nalalaman na tayong lahat ay nabautismon kay Kristo Jesus? Ay nabautismon sa kanyang kamatayan. Sa makatuwid, tayo'y namatay at nalibing ng kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay ng muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo nang may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Pinapaliwanag ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, sa iglesia ng Roma, na silang mga tumanggap sa ating Panginoon, hindi na po dapat magpatuloy sa pagkakasala. Tayo, okay, yung panahon kasi ito, kausap sila, yung mga taga-Romans. Ngayon po tayo po ang kausap ni Apostol Pablo dahil ang sulat dito hindi lamang para sa mga taga-Romans, sa lahat ng mananampalataya. At nagkaroon ng kaligtasan sa ating Panginoong Jesus. Nagkaroon tayo ng kaligtasan nung tinanggap natin ang Panginoon. So sabi sa atin, kung sinabi ito sa Romans, pero i-address natin ngayon sa atin na hindi na dapat magpatuloy sa pagkakasala. Yung kaninang sinasabi natin po na buhay physically, pero spiritual dead. Alam niyo po, nung tayo pa hindi pa nagsisimulang sa tumanggap, lahat po nang tumanggap sa ating Panginoon. Bago natin tinanggap ang ating Panginoon, nung hindi pa natin siya tinatanggap, ang ibig kong tukuyin, hindi pa natin siya tinatanggap. Sa paningin ng Diyos, tayo ay mga patay, spiritually. Bakit po? Baga tayo po. Ang tinuturing na patay ng Diyos ay ang taong hiwalay sa kanyang presensya. Ano po yung kanyang presensya? Ito po yung Espiritu. Ang Espiritu naman po ay hindi naman po kasi nakikita yung kanyang presensya. So po, sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, ito po yung nararanasan nating presensya. At alam niyo po, kapag ang isang tao ay walang Espiritu ng Diyos at siya ay hiwalay kay Kristo, siya ay may tuturing na patay. Spiritually. Buhay siya physical, pero patay po siya spiritual. So, maliwanag po yun. Buhay po physical, pero itinuturing ng Diyos na patay sapagkat wala siyang Espiritu, wala siya sa presensya ng Diyos, at hindi niya pa tinatanggap ang ating Panginoon. So, ganyan po yung kalagayan natin. Nung tayo ay wala pang ugnayan, hindi pa tayo nananalig kay Jesus, hindi pa natin siya tinatanggap, hindi pa tayo nakikita sa Kanya, hindi pa tayo nagpapasailalim sa Kanya, at hindi pa siya yung Panginoon. Yung tayo ay
Nagsisimula pa lang. So kung kayo po ay tumanggap na sa Panginoon, ito na po yung ating pag-uusapan po, no? May tuturing na po tayong buhay. Sabi nga po dyan sa chapter 6, no? Patay sa kasalanan, ngunit buhay dahil kay Kristo. So, tayo palang mga tao, nung hindi pa nga po natin tinatanggap ang ating Panginoon at wala pa tayong ugnayan sa Kanya, hindi pa tayo pinag-aharian ni Kristo, hindi pa tayo nakikipag-isa sa Kanya, patay tayo dahil sa kasalanan. Sa mata ng Diyos, tayo ay patay sapagkat naghahari sa atin ang kasalanan. So, hindi pa naghahari si Kristo dahil hindi pa natin siya tinatanggap. So, nung tinanggap po natin siya, nagsisi tayo, nanampalataya tayo sa ating Panginoon, at tayo na nga po, nakipag-isa tayo sa Kanya, pinaghari po natin siya. So marami pa po tayong pinapaalala sa atin na doon po tayo nagkaroon ng buhay. Sa mata ng Diyos, sa paningin ng Diyos, tayo ay nabuhay dahil kay Kristo. Tignan niyo po kung wala si Kristo, kung hindi po natin siya tinanggap, ano po ang kalagayan natin? Tayo ay patay. Spiritually. Kaya nga po ang presensya ng Diyos, hindi natin maranasan. Hindi natin maunawaan ang salita ng Diyos sapagkat wala tayong Espiritu. Alam niyo po, ang hindi po kami nagpapaunawa sa inyo, hindi po yung mga pastor ng salita ng Diyos. Ang nagpapaunawa po sa inyo ay yung Espiritu ng Diyos. Maliwanag po yan. Ang Espiritu ng Diyos. Ngayon, dagdagan natin ang tanong, paano natin malalaman kung Espiritu ng Diyos o hindi, o Espiritu ng kaaway, ng Diablo? Kasi po, ang sinasabi nga po natin, ang tinanggap mo ang ating Panginoon, simula ka man ng palataya sa Kanya, sabi ng Biblia, ipinagkakaloob ng Diyos ang Espiritu niya sa pamamagitan ng pagkilala mo kay Kristo. Dito po ibinigay ng Diyos na hindi po dahil sa kailangan sundin mo yung kautusan, kailangan ganapin mo yung kautusan, hindi po ganon. Ito po ang nangyari. Tayo ay sumampalataya kay Kristo, nagsisi tayo sa ating mga kasalanan, at tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, at pinaghari natin ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Ano pa po? Ang kanyang salita ay binigyan natin ng pagkakataon na maghari sa ating, na manira sa puso natin. Diyan po nagsimulang mabuhay tayo. At ang ating mga kasalanan ay ating pong tinalikuran. Ngayon, ito nga po, kapag ka po ang isang tao ay hindi pa po tinatalikuran ng kasalanan at naghahari pa rin ang kasalanan sa atin, ay patay pa rin po tayo sa paningin ng Diyos. Kaya nga po binabanggit dito, ito na po. Sabi diyan, sa verse 3, chapter 6 ng Roma, verse, hindi ba niyo nalalaman na tayong lahat ay nabautismo kay Kristo Jesus, ay nabautismo sa kanyang kamatayan? Sa makatwid, verse 4, tayo namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Yung bautismo tinutukoy po rito mga kapatid, bautismo ng kamatayan. Tingnan niyo po. Inako ng Panginoon yung ating mga kasalanan. Pinagbayaran niya yun sa krus ng Kalbaryo. At namatay ang ating Panginoon. At dahil po dyan ay yung ating makasalanan, lahat ng tumanggap kay Kristo, lahat ng ating makasalanan pagkatao ay kasama ng inilibing sa krus. Kaya nga po tayo ay maituturing ng patay sa kasalanan, ngunit buhay dahil kay Kristo. Verse 7 po, tanong po tayo sa verse 7.
Sapagkat ang namatay na at pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan, ngunit tayo naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. So, kailangan yung ating kasalanan ay kasama ng ipinako sa krus. Yung ating makasalanan pagkatao. Ngayon, tayo muna ay mabubuhay. Ngayon, mula nang tinanggap natin ang Panginoon. Yung pamumuhay, yung binigay na panibagong buhay ni Jesus, yun po yung ating isasapamuhay. At nabuhay po tayo, dahil si Kristo ay nabuhay, lahat po ng kasalanan ng sanlibutan ay kasama ng ipinako sa krus. Kaya nga po, magiging mabisa lamang ang kaligtasan ng isang tao kung tatanggapin niya ating Panginoon. Mananampalataya, tatanggapin niya at pag-aariin niya ang ating Panginoon. Siya ay mabubuhay na kasama ng ating Panginoon. At ngayon po, sa ating, yung pag-usapan natin yung present, lahat po ng tumanggap kay Kristo ay ang kanilang kasalanan ay ipinako na sa krus. Kasama na. Verse 8, ngunit tayo naniniwalang mabubuhay tayo kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Ayan. Kung namatay tayong kasama niya. Verse 9, alam natin si Kristo na muling binuhay, na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Verse 10, nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan at para sa kasalanan. At ang buhay niya ay para sa Diyos. Verse 11, kaya dapat ninyong ibilang, mga kapatid, ito na po, kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay sa kasalanan, dapat buhay naman para sa Diyos, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kasi kailangan kasama na. Isama po natin yung ating sarili. Ano yung mga hilig ng laman, pita ng laman. Kasama na yan. Kaya nga po, kung tayo po ay nakakaranas pa ng naalipin ka pa ng kasalanan, baka pa po hindi mo po naiintindihan na ang kamatayan ng ating Panginoon sa krus ay sinama na ng ating mga kasalanan. Dapat maintindihan natin po yan. Kung mabubuhay po tayo ngayon, sa panahon natin ngayon, 2020, mabuhay po tayo sa ating Panginoon. Dahil po kay Kristo, sa ating Panginoong Jesus, buhay tayo sa paningin ng Diyos. Kung ikaw ay maghaharian ng kasalanan, patuloy na maghahari sa iyong kasalanan. Sabi nga ni Pablo, na patuloy po ang tingin sa atin ng Panginoon, tingin sa iyo ng Panginoon kung naghahari pa rin ng kasalanan. Patay ka pa rin. Bagamat ikaw buhay physically, pero patay ka sa paningin ng Diyos. Kaya dapat maintindihan na mula nung tayo ay tumanggap at nakipag-isa kay Kristo at isinama na natin yung ating makasalanang katawan doon sa krus. Mula nung si Kristo ay nabuhay, kasama po tayo nabuhay. Ang buhay po natin ngayon ay para kay Kristo na, hindi na po para sa sarili natin. Kaya paghariin mo ang Panginoon, sabi diyan sa verse 12, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawan, mamamatay upang hindi na kayo maalipin ng masamang pita nito. Huwag niyo ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ng alinong bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katuwiran. So tayo po ay magpapasailalim na sa grasya ng Panginoon. Dapat maintindihan mo, tinanggap mo ang ating Panginoon, sinuko mo sa Kanya ang iyong buhay, pinaghari mo siya at pinagkalooban Kanya ng Espiritu. Dapat makita ng Diyos na ang buhay mo ay para sa Kanya, hindi na para sa ating sarili. Mabubuhay po tayo
sa kalooban ng Diyos. Gagawin natin ang kalooban ng Diyos. Kung hindi mo naman ito gagawin, mananatili kang patay sa paningin ng Diyos. Ikaw ay patay sa paningin niya sapagkat hindi si Kristo ang nakikita sa buhay mo. Kaya napakahalaga na makita na tayo ay patay na sa kasalanan, ngunit buhay dahil kay Kristo. Amen mga kapatid, yun lamang po at tayo po yung manalangin. Salamat Panginoon. Patuloy mong bigyan ng pangunawa ang bawat nakikinig at sa iyong Espiritu, Panginoon, na aming tagapagturo. Siya magpapaunawa ng lahat ng patuloy, Lord, na kami ay makipag-isa sa iyo at magpasailalim sa iyong kagandahan, Lord. Salamat po. Bagamat kami ay patay dahil sa kasalanan, ngunit ngayon po, masasabi namin kami buhay dahil kay Kristo. Maraming po salamat. Patuloy mong pagpalain ang bawat nakikinig at ang bawat sumusubaybay. Salamat po.